Pwede naman yung sinabi ni Foreman. Ano ba yan? Dami mong alam, Por! Dami mong alam! Oh, teka. Isang sentence lang yan, pero pwedeng magkagulo ang mundo ng mga engineers at ng mga foreman. Si Purlins, nakatayo o nakadapa? So, alin ba talaga ang matibay? May nagsabi, mas matibay kapag nakatayo ang C4 lanes. Yung opening niya toward the apex of the roof. May nagsabi naman, hindi. Mas maganda kapag nakadapa. So yung opening niya towards the truss or towards dun sa top chord or rafter. So, sino ang tama? Ang engineer o ang foreman? Ang sagot ko, parehong pwedeng may punto, pero parehong pwedeng mali ang konklusyon kapag walang load case at walang actual structural system. Tingnan natin to. Sa image na ito, makikita natin ang C4 lanes na naka-orient na ang opening ay nakaharap towards sa apex o upslope. Ito ang madalas tawaging nakatayo. May engineering logic kung bakit pwedeng maging favorable ang ganitong arrangement. Under gravity loading, may bigat na mula sa roof sheet, sa insulation, yung self-weight ng roofing natin, yung maintenance load, at iba pang applicable loads. Ang porlina ay hindi lang basta yumuyuko. Dahil pitch ang roof o naka-inclined, may components ng loading na normal at parallel sa roof slope. At dahil asymmetric ang C-section, pwedeng magkaroon ng bending, lateral movement at torsional effects. Ngayon, kung ang roof sheet ay properly connected sa isang flange, pwede itong magbigay ng lateral o torsional restraint sa porlina. So, maaring maging favorable ang isang orientation dahil mas maganda ang relationship ng compression flange, roof sheeting at restraint system. Pero, sandali, hindi ibig sabihin nito na opening toward the apex o yung nakatayo ay stronger. Geometry pa lang ang pinag-uusapan natin. Hindi pa nito sinasabi kung ano ang governing load case at hindi rin ito sinasabi kung aling flange ang compression flange. At dito, nagsisimulang masira ang simpleng argumento natin dyan. Sabihin nating under gravity load. Ang roof load, pababa. May isang flange na magiging compression at may isang flange na magiging tension. Ngayon baligtarin natin. Pag mayroong wind uplift, so yung roof load natin, pataas yan. So nagbago na ang bending response. At pwedeng magbago rin kung aling flange ang nasa compression. At kung ang iyong argumento ay mas matibay ang orientation na to dahil mas maganda ang restraint ng compression flange under gravity. Ito yung yung patayo. Ang tanong, ganito. Paano naman kung under wind uplift? So ibig sabihin, biglang bumiligtad ang force. Dahil sa totoong bubong, hindi naman gravity lang ang buhay. Lalo na sa atin dito sa Pilipinas. Yung roof system natin, hindi pwedeng kalimutan ang wind uplift. So lagi tayong binabayo ng mga bagyo. So nakikita natin ang mga nagtanggalang mga bubong. So bakit ba sila nagtatanggalan? Hindi yan dahil sa roof load. Dahil yan sa wind uplift. Magaan ang roof sheet, magaan ang C4 lanes, magaan ang buong roof system. Kaya efficient siya under gravity. Pero kailangan ding seryosong tingnan ang uplift at connection behavior. Now dito tayo sa argument number 2 na kung saan yung ating 4 lanes ay nakadapa. Dito, ang C4 lane ay naka-orient na ang opening ay nakaharap doon sa ating top chord ng ating truss or sa rafter. Ito naman ang tinatawag nating nakadapa. At dito ko sasabihin, may punto si foreman. Pero, hindi dahil sa simpleng rule na kapag nakadapa, mas matibay. Ang interesting sa configuration na ito ay ang connection at restraint. Kung ang purlin ay properly connected sa truss, sa top chord or maaring sa rafter, maaring magkaroon ng restraint laban sa lateral movement o rotation. At malaking bagay yon para sa thin-walled C-section tulad ng C4 lanes. Pero, may malaking kung. Gaano ba talaga kalaki ang restraint? Depende sa connection, bolt arrangement, screw arrangement, weld arrangement, clip geometry, bearing, flange flexibility, web flexibility, anti-roll restraint, sagrads, bridging, roof sheeting, at continuity ng purlin system. Kaya hindi sapat na sabihin
may connection sa top chord. Kaya poly-restraint na yan. Hindi ganon. At hindi ganon kasimple ang structural mechanics. Ang malapit sa support ay hindi automatic na poly-restraint. Bakit? Dahil ang C4 lens ay hindi I-beam. Asymmetric ang section niya. May open side, may lips. At ang shear center ay hindi generally kapareho ng centroid. Malayo siya oh. Kapag ang applied load ay eccentric sa shear center, pwedeng magkaroon ng torsional response, iikot yan. Ibig sabihin, hindi lang siya yumuyuko, pwede rin siyang umikot. At kapag umikot ang C4 lens, biglang naging importante ang rope sheeting, fasteners, connection at bracing. Dito nagiging mas interesting ang buong debate. So, alin ngayon ang mas matibay? Mas matibay ang opening toward the apex. Sabi ng iba, hindi yan universally true. Mas matibay ang nakadapa. Hindi rin yan universally true. Ang tamang tanong ay, aling orientation ang nagbibigay ng mas mataas na design resistance para sa actual load combinations at actual restraint conditions? Iyan ang engineering question. Hindi ang alin ang mas astig tingnan, hindi rin yung alin ang nakasanayan sa site, at lalong hindi ganito kasi ang sabi ni Foreman. Pero hindi rin pwedeng sabihin walang alam si Foreman. Baka ang field intuition niya ay galing sa actual behavior ng connection at roof framing na paulit-ulit niyang ginagawa o nakikita. Ang problema lang, ang intuition ay magandang simula ng tanong, pero hindi siya kapalit ng structural analysis. Ano ang dapat talagang i-check? Kung walang specified orientation sa structural drawing, ikumpara ang dalawang configuration. Yung case 1 natin, yung C4 lens na nakatayo, at ang case 2, yung C4 lens na nakadapa. Same yung section size, same yung thickness, yung strength ng steel, yung span, yung spacing, yung roof slope, yung roof sheet, yung fasteners natin, yung connections, bracing, sagrads, yung gravity loads, yung wind loads. Saka natin i-check yung actual structural behavior. Yung bending, torsion, local buckling, distortional buckling, global stability, wave crippling and bearing, connection capacity, pull through or pull over, kung ano man applicable. Yung deflection, and importantly, which plans is actually restrained and which plans becomes critical under each load case. So ito yung final verdict natin. So kung may magtanong, Engineer, nakadapa ba o nakatayo? Ang sagot ko, walang universal na orientation na pinakamalakas sa lahat ng sitwasyon. For gravity alone, one orientation may provide a more favorable restraint configuration. Under a flip, the favorable condition may change. And in the actual roof system, the connection and bracing can completely change the answer. Kaya kung may structural drawing, sundin ang orientation na pinag-aralan at dinesign ng structural engineer. Kung walang specified orientation, huwag manghula. Hindi tayo manghuhula. I-check ang actual na configurations. Alin dito ang mas tama. Dahil ang tunay na tanong ay hindi nakadapa ba o nakatayo. Ang tunay na tanong ay aling configuration ang mas matibay sa load, sa actual na connections, actual restraint, at actual buckling behavior ng bubong. At doon matatapos ang debate. Hindi engineer versus foreman, hindi nakadapa versus nakatayo, kundi structural behavior versus assumptions. At kapag nagharap ang dalawa, ang panalo hindi dapat yung pinakamalakas ang boses, lalo na sa social media. Dapat ang panalo ay ang calculation. Okay? Yun lang. Maraming salamat. Ang maliliit na detalye ang nagliligtas ng buhay.